Hello guys, I'm back. Ayan, yes, nagbabalik tayo sa vlog. And finally naman, oo. Nakapag-vlog na rin tayo guys. So, sobrang nakakatuwa. Ayan, pero sa totoo lang, kaya po ako nagba-vlog ngayon ay dahil sobrang thankful ako kasi grabe, from signal number 3, signal number 1, signal number 2, tapos 3, sobrang lakas na nun guys ha. Pero ngayon, grabe yung panahon. Tingnan nyo, hindi siya masyadong mahangin lang, wala masyadong ulan. Hindi siya katulad ng mga nararanasan namin na bagyo. Usually, pag nararanasan namin na bagyo dito, talagang ramdam namin maulan na, mabigat na yung ulan, bumabaha na, malakas na yung hangin paunti-unti. Pero ngayon, medyo kalmado talaga and talagang totoo nga na mapaghimala ang ating Immaculada Conception. Ayan. And also we pray also kay Ma'am Our Lady of Mount Carmel kasi nga is a protector din talaga siya. So ayun, dahil nga kami nasa Bundok Peninsula, iniisip ko okay na bundok to, so idinidikit natin din sa pananampalataya natin na okay, paprotektahan tayo na Our Lady of Mount Carmel. Tapos ayun, ang matagal nang pinaniniwalaan ng makatanawanin na Our Lady of Immaculate Conception, na talagang simula nung bata ako ay talagang alam niyo yun, totoo talaga siya. So kwento ko lang, nung isang araw kasi alam natin may parating ng bagyo, tapos talagang syempre tayo nag-update, tapos nung malaman ko nga na malakas siya, update ako ng update. So nung isang araw bandang hapon, siguro mga 4 or 5 ganyan, nagbaba na ng kautusan kasi medyo nung alas 3 pa lang, mga alas 4 ang dilim na, tas may hangin na konti, tapos sobrang bigat na rin ng ulan. And then after nun, yun nga, nagbaba na yung aming congresswoman na si Doc Helen Tan, na wala nang pasok ang private simula Thursday to Friday. Tapos bahala na lang kung halimbawa ay magpapasok pa ng mga employee, ganun. Pero usually dito is pag may mga ganyang bagyo, syempre wala na rin pasok para makapag-ready na rin, especially ang lakas talaga ng bagyo. Doon pa nga lang sa pinapakita na papasok pa lang yung bagyo, diba? After ni Nando, itong naman si Opong, medyo nakakatakot. Ang lakas talaga niya guys. And abang na abang talaga ako. Kaya naman nung kahapon, nung gabi pa lang nung isang araw, kinakabahan na kami kasi ang tahimik talaga guys ng dagat. Ang tahimik ng paligid. As in, wala talagang hangin na maririnig. Na usually, hindi naman ganun kapag may bagyo, diba? So, ayun, kinakabahan talaga kami. Tapos, even yung mga teacher ko, kinakabahan na rin. Kasi sa ganitong sitwasyon. Ayan, tapos, ayun, kahapon, maaraw pa rin. Tapos, walang bakas para magbabagyo. Kaya, lalo kami kinabahan. Kasi nga, pag ganun, pag kalmado ang paligid, kabahan ka na kasi malakas yan. Tapos, lumaki kasi ako dito, malapit sa dagat. Usually, kapag maingay ang dagat, kapag may paparating na bagyo, ibig sabihin, kulyada na siya. Meaning, lilihis o alis ang bagyo. Pero hindi talaga. Talagang napakatahimik ng dagat. Tapos, ang tahimik pa rin ng paligid. Same ko ano yung naramdaman ko nung gabi. So, abang-abang kami. Sobrang lakas talaga. Tapos, ayun, yung pumapasok na siya, nakita, ramdam talaga namin. Buong-buo, ang laki nung sakop nung Opong. Kaya kinakabahan talaga kami. Tapos pinaka-sentro pa kami. Medyo, di kami yung sentro pero kasama kami dun sa gitna. So, Quezon kasi kami guys. At in Quezon, usually malapit na siya sa Bisaya. And yung dadaanan ng bagyo is Samar, tapos Romblon, tapos Mindoro. Ayan. Part kami nun guys. Ang Marinduque nga, kitang-kita dito sa bayan namin. Yung isla ng Marinduque, meaning talagang sakop kami. Pero grabe, ang galing talaga ng Immaculada Conception.
kanina kagabi habang tinitingnan ko, ayun, wala pa rin normal pa rin yung bagyo, parang wala talaga na bagyo, normal pa siya, pero wala tang hangin, wala din ganun. Kaya talagang kabadong-kabado kami. Tapos kanina habang nag-i-start na ng parang mga 6 to 7, unti-unti na umuulan. Usually ganun talaga pag nararamdaman namin na may bagyo, ramdaman na namin na umuulan, tapos humahangin, tapos mga around 8 to 9, unti-unti na umuuga-uga yung mga bubong namin. So yun, nakakatakot talaga siya. So after tinitingnan ko, tapos habang tinitingnan ko guys, papakita ko sa inyo yung video. Ayan guys, talagang makikita nyo dun sa video na talagang grabe, nasa mata kami ng bagyo, pero yung lumilihis talaga, may mga partial na dun sa makikita ninyo na pag pag blue, hindi pa siya ganun, light lang siya. Pag medyo nagva-violet na siya, siya is moderate, ganyan. So light and moderate lang talaga siya. Tapos may part na hindi kami nasasakop nung ulap na dala nung bagyo. Hindi talaga, kaya grabe. Totoo talaga guys, yung kay Immaculada Concepcion. Kasi simula nung bata talaga ako, is may paniniwala na talaga dito na kapag may malakas na bagyo, hinaharangan talaga niya. And naniniwala talaga ako ngayon. And since nung bata din naman, nagkaroon kami ng malakas na bagyo dito. Pero nung time na yun, nagkaroon kami guys ng malakas na bagyo kasi para may something na parang out sa moralidad, parang ganyan. So anong nangyari, yung malakas na bagyo, hindi kita naranasan talaga namin. Ilang araw kaming hindi nakakain, ilang araw kaming uhaw, ilang araw kaming walang mabilhan na kahit talagang zero, mga 5 days ata, 1 week pala, almost 1 week. Kaya simula nun, awan ko, basta parang immoral kasi yung something na ganun. Tapos parang nagkaroon ng bagyo na sobrang lakas, pinaramdam talaga sa amin. Kaya ayun, pero ngayon talagang feeling ko lahat ng tao nagdadasal kay Immaculada Concepcion. Ayun ang nangyari, wala talaga guys, kasi pansin nyo, wala talaga yung yung paligid.